Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-275 na kabanata. Ang banayad na pag-ibig. Sa underground ring, ang mga tao ay pinagkumpulan si Jessup. Ang lahat ay desperado na mapunta sa kanyang mabuting panig. Itinaas nito ang kamay, upang pakalmeyin ang mga doble kara na tao na nagbubulungan. Alam ko ang karamihan sa inyo ay pumustel laban sa akin, wika nito. Pero hindi ako magtatanim ng galit sa inyo. Ito ay nakalipas na. Ang kahit sino na gustong magtrabaho sa akin, ay welcome. Pero kung sasalungat muli kayo sa akin, hindi ko na kayo bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Ang mga tao sa paligid niya ay tumango, at nagbulungan. Mukha silang kinakabahan. Nang sandaling iyon, naisip ni Alex na silang lahat ay papayag sa anumang sasabihin ni Jessup. Si Jessup at Alex ay naglakad ng magkasama palabas ng hall. Ang buong pamilya Clifton ay sumunod. Si Justin at Nellie ay sumunod, ganoon din si Celeste at si Lynn. Nang sila ay nasa labas na, huminto si Jessup at bumaling kay Alex. Alex, pakiusap sumama ka sa aming lahat pabalik sa bahay. Magkakaroon ng hapunan, upang ipagdiwang ang iyong panalo. Masaya ako Mr. Clifton, sagot ni Alex. Pero hindi ako pwede. May pinangakuan ako, na sasamahan. Umaasa ako na mauunawaan nyo. Si Jessup ay kusang ngumiti at tumango. Mukhang naiintindihan niya kung saan pupunta si Alex. Hinamayan niya si Alex at nagpaalam. Sumakay ito sa kanyang sasakyan, at sumunod ang buong pamilya. Nang sila ay nakaalis na, si Justin at Nellie ay naglakad palapit kay Alex. Ngayong sila na lang. Nakaramdam sila ng mas komportable, at subukang kausapin ito. So, nagsisimula ka na muling maging masaya, wika ni Alex kay Nellie. Tumingin siya dito ng may panghamak na pag-aalala. Natatandaan ko nang binigyan kita ng pera, at sobrang saya mo. Ngayong gabi, nakita ko na pumusta ka sa akin, at nanalo ng higit pa. Dapat ay tumatawa ka ng masaya. Si Nellie ay ngumiti ng bahagya. Hinawakan niya ang tainga ni Alex at marahan na hinila. Alex, sa palagay ko ay nabuli ka sa mga nakaraan. Huwag kang maging bastos. Nagtinginan silang dalawa. Nang sandaling iyon, parang silang dalawa ay bumalik sa pagtitinda ng pancake sa mga eskinita ng Washington DC. Ngayon ay umalis na tayo dito, wika nito kay Justin, habang binitawan ang tainga ni Alex. Ngayong alam na niya kung nasaan si Alex, at ligtas ito, ay pwede na siyang bumalik sa bahay. Sige, sagot ni Justin. Niyakap nila si Alex at nagpaalam, at umalis para pumunta sa parking lot. Si Celeste at si Lynn ay handa na ring umalis. Pero biglang napansin ni Alex si Chelsea. Nakatayo ito sa hindi kalayuan at pinapanood sila. Siya ay naalog sa mga nangyari ngayong gabi. Ang mundo ay simple lang sa kanya sa nakaraan. Ngayon ang lahat ay malabo na. Isasama mo ba ako pabalik sa police station? Tanong ni Alex habang papalapit dito. Sa palagay ko ay may mga nagawa akong mga krimen, base sa mga nangyari. Hindi, sagot ni Chelsea. Hindi siya isang tanga. Alam niya na ang laban ay kailangan mangyari, o baka magkaroon ng digmaan ng mga gang. Ang nagawa ni Alex ay pagliligtas sa syudad mula sa kapahamakan. Kung ganoon, ano ang ginagawa mo dito? Curious na tanong ni Alex. Si Chelsea ay walang nasabi. Hindi niya alam ang isasagot o kung magsisinungaling. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Nagawa mong paramihin ang pera ko ngayong gabi. Tumawa si Alex. Kung ganoon, sa palagay ko ay aalis na kami. Tumalikod ito at umalis, at ang Moon Girls ay sumunod. Sandali, nabubulol na wika ni Chelsea. May kailangan kang malaman. Ang lalaking nakalaban mo ay mula sa isang makapangyarihang gang. Kapag narinig nila ang nangyari, malamang sila ay maghihiganti. Kailangan mong mag-ingat. Si Alex ay nabigla sa mga sinabi nito. Ang pagpapayo nito ay huling bagay na inaasahan niya mula kay Chelsea. Maraming salamat. Mag-iingat ako. Pero hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Sa palagay ko ay hindi nila ako hahabulin. Alam nilang matatalo sila, at nakakahiya ito para sa kanila, na magpakita ng ganoon. Lalo na at natalo ang isang importanteng miyembro ng kanilang grupo. Si Chelsea ay pinatigas ang kanyang sarili. Hindi ako nag-aalala sa iyo. Naisip ko lang na sabihin ito sa iyo. Alam niya kung bakit siya sumunod sa labas.
Pero ayaw niya itong aminin. Ilang oras lang ang nakalipas, ayaw niya dito. Pero nang umapak ito sa ring, at ang pagkainis nito sa alaala ng kanilang halikan, ay nauli sa saya. Nang umuwi si Chelsea at pinarke ang scooter, iniisip pa rin niya ang mga nasaksihan niya ng gabing iyon. Si Alex at ang dalawang Moon Girls ay bumalik sa Johns Hopkins University Residential Building. Lagpas 10:00 na ng gabi. Malamang si Debbie ay iniisip kung nasaan ako. Mabilis akong uuwi at magpapalit ng damit, at tatawagan siya, sa isip niya. Nang bumaba sila ng taxi, at nagmamadaling pumunta sa pintuan, nakita nila si Debbie na naghihintay sa labas, kasama si Luna at Callisto. Mas mabuti kung tatawagan ko siya, narinig niyang wika ni Debbie. Paano kung may nangyari? Huwag, hindi niya masasagot ang tawag, habang nagtatrabaho siya. Isa itong magandang pagtatakip. Si Alex ay nagilty sa pagsisinungaling nila kay Debbie. Nang medyo malapit na si Alex, tinawag na niya si Debbie. Tumalikod si Debbie at nakita si Alex na may ngiti sa mukha. Tumakbo si Debbie at hinawakan ang kamay ni Alex. Si Luna at Callisto ay nakahinga ng maluwang. Sorry, may malaking event ngayong gabi, kaya inilipat ako ni Tony. Si Debbie ay nagbigay ng palaisipang tingin. Kaya niyang ilipat ka sa ibang lugar ng ganoon lang. Si Alex ay iniba ang usapan. Nakabalik na ako ngayon, gusto mo bang maglakad sa parke? Oo, maglakad tayong lahat doon, bulalas ni Celeste. Ang Moon Girls ay mukhang excited. Naglakad sila sa maliit na parke, sa may malapit. May maliit na magandang lawa, puno, at bato sa pagitan. Ang malamig na simoy ng hangin ay naglalaro sa sanga ng mga puno, at ginagawang makislap ang ibabaw ng lawa, sa ilalim ng buwan. Ito ay isang magandang gabi. Ang katawan ni Debbie ay bahagyang nanginig. Nilalamig ka ba? Tanong ni Alex. Hinawakan ni Alex ang kamay nito at pinainit. Ang mga Moon Girls ay nanggigigil. Natutuwa silang makita sina Alex at Debbie, na masayang magkasama. Nanatili sila sa lawa ng ilang sandali. Nang lalo pang lumamig, si Alex ay sinamahan sila pabalik sa residential building. Nagpaalam siya kay Debbie at sa Moon Girls. At pagkatapos ay bumalik sa kanyang dormitoryo. Nagpunod siya at nahigi sa kama. Ngayong wala doon si Don, siya ay nag-iisa lang. Kailangan ko siyang mabisita, sa isip niya. Umaasa siya na nakakapagpahinga ng maayos si Don sa ospital. Kailangan niyang magpahinga at makarecover mula sa bugbog na kanyang natamo. Naramdaman niyang hinihila siya ng antok. Nagawa niyang hindi masaktan, pero masama ang kanyang loob at sobrang pagod. Biglang may malakas na katok sa kanyang pinto. Mr. Alex, kami ito. Narinig niya ang boses ni Celeste na tumatawag mula sa labas. Bumangon siya sa kama, at binuksan ang pinto. Ang 4 na Moon Girls ay nakatayo sa labas. Malamig, kaya mabilis silang pinapasok ni Alex. Mr. Alex, alam namin na sobrang pagod ka, wika ni Celeste. Nagpunta kami upang tulungan kang mag-relax. Alam niya kung ano ang iniisip nito. Huwag kang mag-alala. Nang umalis kami, ang ilaw sa kwarto ni Debbie ay nakapatay na. Natahimik si Alex. Hindi pa rin siya komportable kung paano siya pinaglilangkuran ng mga babae. Nag-aalala siya na baka magkaroon si Debbie ng maling idea. Alam niyang sinadya nila, at wala siyang magawa kundi matouch sa kanilang debosyon. Makinig kayo, sobrang napagod ako ngayong gabi, wika nito. Kung gusto nyo talaga, pwede nyo bigyan ako ng mabilis na masahe. Pero kailangan nyong umalis at matulog. Humiga si Alex sa kama. Ang Moon Girls ay nagpunta sa kanyang tabi, at inilagay ang kanilang mga kamay sa iba't ibang parte ng katawan nito. Naramdaman ni Alex na minamasahe nito ang kanyang leeg, likod, hita, at paa. Iba ang pakiramdam, siguro ay dahil sa kanilang mga martial arts training. Ito siguro ang dahilan, kung bakit malakas ang kanilang mga pagpisilip sa isip niya. Dahan-dahan siyang nakatulog. Ang Moon Girls ay sinubukan siyang kausapin, at inalog siya ng marahan. Nang magsimula na siyang maghilik ng mahina, napagtanto nila na ito ay natutulog na. Ayusin na natin siya, wika ni Celeste. Ang iba ay sumang-ayon. Nang matapos na sila, tumayo sila sa harapan, at pinagmasdan ito ng may paghanga, sa kanilang mga mata. Alam nilang nakatali na sila sa pagsisilbi dito. At ito lang ang natatanging relasyon ang mayroon sila dito, at wala nang iba pa.
Nang pinatay nila ang ilaw at lumabas sa kwarto, nagtinginan sila sa isa't isa. Sa kanilang mga mata ay may kinang ng maliit na pag-asa na pantasya. Pero alam nilang lahat na ito ay imposible. Ang kanilang misyon ay alagaan ito, at ang kahit ano pang pagnanais, ay dapat iwaksi. Bumalik sila sa kanilang kwarto at natulog. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.